Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga batang may kapansanan. Kasama po natin this morning si Dr. Aliana Cantilado Arbodeda, ang principal ng National Orthopedic Hospital for the Crippled and Disabled Person. Good morning. Good morning po sa inyo. So yun nga po, yung ating topic is about mga batang may kapansanan. So ano po ba ang mga... Kasi ngayon po, katulad nga po kahapon sa Senate probe, nag-uusap po sila sa mga patungkol sa mga person with disability, kung friendly nga ba ang ang public transportation sa mga person with disability, 'di ba? So ngayon po, sa pagkakataon po ito, posible bang magkaroon ng magandang kapalaran ang mga batang may kapansanan? Posible naman po. Kasi ang ating pamahalaan pinipilit na ibigay ang equal rights doon sa mga able at saka disabled students. Kaya nga po meron tayong 4 na special school sa Pilipinas para mabigay sa mga batang ito ang edukasyon na nararapat para sa kanila, para sa kinabukasan mapaunlad nila ang mga sarili nila. So paano nyo po in your end, paano nyo po sila na-i-encourage itong mga batang ito? Now, syempre, they will always compare themselves to others, yung mga walang kapansanan. Sabi nila, bakit hindi kami ganito, ganyan, or baka wala na akong pag-asa. How do you encourage them? First of all, kasi ako, may mother's touch kasi ako sa aking mga estudyante. Ako mismo yung nandun sa tabi nila. Inaalagaan ko sila, lalo na yung mga nasa dormitory ng mga estudyante ko. Inaalagaan ko sila at kung halimbawa may problema sila, they can always come to me, to my office para ikonsulta yon at matulungan ko sila sa pamamagitan ng pagpapayo. Ayan, at saka parang talagang yung pusong nanay na nandun, nilalagay ko yung sarili ko sa lugar nila at sa mga magulang nila kung nandun sila sa tabi ko, ako yung talagang nanay na nag-aalaga sa kanila. Ilang taon nyo na po ba itong naging advocacy? Kasi I would like to know kung meron na tayong mga success stories diba? Success stories. Actually, dun sa eskwelahan ko, ilang taon, wala pa akong taon. November 13 ako na-install as principal sa National Orthopedic Hospital School for Crippled Children. Pero marami na rin akong mga stories na narinig dahil meron kaming mga bata na sumasali sa Olympics, Paralympics. At nagiging successful naman sila sa larangan ng palaro. Tapos meron din akong mga estudyante na nagiging successful. What about po sa larangan ng arts? Meron po bang mahihilig sa ganun? Meron naman. Kasi marami akong mga estudyante mahilig magsayaw. Despite their disabilities, naka-wheelchair sila, pero meron kaming mga dancing wheelchairs. Na specifically built for these children. So, meron kaming mga teacher na nandun yung passion para sa mga batang ito. Tinuturuan din po silang magsayaw kahit na naka-wheelchair sila. Meron din kaming mga bata na mahilig mag-drawing. Dinidevelop din po yun ng mga teachers. Itong mga batang ito po, from what age group po sila? Kunyari, how young yung mga tinuturuan nyo dito at saka how old na po? Different. Kasi nasa integrated school ako. So, nag-uumpisa yan sa kindergarten. Tapos, non-graded. And then, nandun may elementary level, tapos high school level. At ngayon nga sa taong ito ay meron akong post-secondary kasi marginalized ang mga hinahawakan kong estudyante. So, ibig sabihin, hindi sila makabunta sa mga kolehiyo dahil sa kawalan nila ng pera. So, nag-initiate ako ng isang ICT vocational training course para sa aking eskwelahan ngayong taon lang na to namin simula lang ng June. So, eventually, siguro, nag-hope kami na makakapasala sila sa TESDA accreditation. Si Will, you have a question? Yes, I do. Itong mga batang may mga kapansanan po, syempre, after a while na nakikita na natin yung enthusiasm nila and it's very admirable. Pero before that, kung
halimbawa, when the event just happens and you find out na, halimbawa, ganon, you're crippled or there's something wrong with you, paano po yung rehabilitation? Siyempre, it's not only the physical pero siyempre mental na kailangan kahit na ano man ang nararamdaman. You still, you can You still force get them, up for, and make the most of your life. Mahirap ba yun? Oh, hindi naman po mahirap. Alam mo, sa isang gawain, kapag inilagay mo po yung puso mo, wala pong mahirap. I see. Oo. Kagabi na nga lang, meron akong isang estudyante na meron siyang karamdaman simula pa nung Friday. So, ang ginawa po namin, tinawag po namin ang mga magulang at sila po yung nagdala sa hospital. I see. So, ang sinasabi lang namin sa bata, gagaling ka anak, kaya mo yan, kaya natin yan, balik ka, hahantayin kita. Parang ganon, para lumakas ang And loob. it help. Ay, yeah, opo. Yung po dun sa mga teachers natin, paano po yung pag-screening niyo po doon sa mga teachers na magtuturo doon sa mga natin, mga batang okay, yung may training. disability? Actually po, sa SPED school, kailangan meron kang Master of Arts in SPED units. Oo, initially units. Pero eventually, natatapos po nila yon. Ine-encourage po ng mga administrators na tapusin nila yung SPED units nila, ay yung SPED education nila, para mas malalo naming matulungan tong mga bata kasi kailangan maintindihan po. Ako mismo po bilang principal, hindi po ako SPED major. Pero nung napunta po ako diyan last semester, nag-enroll po ako ng SPED units. Doc, ano po ang, kumbaga paano sila, how do they get accepted to the school? Is there a specific test that they undergo bago nyo sila tatanggapin, katulad ng parang mga entrance exams, or meron bang specific disabilities? Medical. Meron po kami, May medical nire-require namin ng medical assessment. However, dahil nga po sa kahirapan ng buhay, hindi po sila nakakapagbigay ng medical mga assessment na ganito. So, makikita mo naman po sa isang bata, with your very own eyes, makikita mo kung may diferensya o wala, di ba? Kaya tinatanggap na rin po namin sila. So, wala kayong hindi tinatanggap, technically speaking? Opo. Basta lang po with disability, wala po kami nire-reject. Oo, tanong lang din po, sino po yung nagpa-fund ng school na to? Or kayo po ba yung humihingi ng tulong sa ating gobyerno? This is national school, national SPED school. So, funded po ng national government natin yan. Oo. Okay. So, kamusta naman po yung support? Okay naman? Okay naman po. May budgeting system naman po. Bahala na yung mga finance officer ko doon sa budgeting system. Basta sasabihin lang namin yung pangangailangan. Pwede ba? O na ponduhan o hindi. Parang ganun. But it doesn't necessarily mean na ang kunyari isang bata medyo may kapasidad siya magbayad. Hindi siya pwede mag-enroll sa school niyo. Pwede rin. Pwede naman po. Rin. Oo. Okay, Pwede po. alright. Saan po ba located yung school nila? Ang akin pong elementary school department ay nasa mismong likod ng orthopedic hospital. Opo. Tapos yung high school. Panood ko sila, tumutugtog sila doon. Opo. Tapos yung high school ko po nasa Ditwason, along Ditwason po. Corner Kalambay Street. Malapit lang po. Alright, meron po ba kayong mga social media accounts where yung mga parents natin, yung mga ibang interested na gusto nilang ipasok yung mga anak nila na may disability para po makakuha sila ng mga detalye? Sa ngayon po, meron kaming Facebook account. Oo. Which National NOH School for Crippled Children yon. Pwede naman pong i-chat nila one of my teachers na naghahawak ng account na yon. Oo. Okay naman. Pwede naman diretso, hanapin lang nila yung Facebook account ko. Arliana Gutierrez Acantilado po ang ginagamit ko sa Alright, maraming salamat po sa inyo. Ayan po, natutunan nyo po, di ba, ating mga kasangbahay, hindi po porket kayo po ay may disability, wala na po kayong pag-asa na umasenso, di ba po? So, yun, nasa pagsisikap at pagpursigido po na kayo po ay umasensya. At narito naman po ang eskwelahan nila, Doktora Arliana Acantilado Arboleda po, para po kayo ay tulungan. Siya po ang ating principal ng National Orthopedic Hospital School for the Crippled and Disabled Children. Thank you very much.